Hi guys, good morning. So ngayon guys, nandito po tayo ngayon sa ating pugo pa rin, no? So sinsya na kung natagalan sa pag-upload kasi may mga ginagawa din tayo. So good morning po sa inyo. Welcome back sa ating YouTube channel, no? So yan, may manok tayo ng itlog dito guys. Ito yung update sa ating pugo. Hindi na ganun kadami, konti na lang sila. At ito, siseleksyonan pa natin to para sa kaling, no? Kunin natin. Yan. May pag-usapan tayo ngayon guys tungkol sa itlog, no? Yung i-share ko sa inyo about sa itlog ng pugo. Pero bago yan, meron tayong manok dito kung saan saan ang itlog. Meron dito sa taas, naglimlim na to, 14 pieces. Yan, madami-dami na. Tapos dito, merong isa doon. Tapos dito, no? Pero ito nasa loob ng cage. Pumasok kasi yung inahin dito. Tapos dito nangingitlog. Parang komportable ata siya dito mangitlog kasi malambot, no? Yung screen. Kaya dito na siya nangitlog. Pero ito ay ulamin lang natin to. Kasi hindi pa tayo nagpaparami ng native. Gawa ng may plano tayo dyan, no? So dito yan sa ating pugo. Yan guys, ito. Sa itlog ngayon ng ating pugo, medyo mahina yung bintahan. Gawa ng sobrang daming stock o oversupply na yung itlog dito sa Bohol. Kaya ganun kadami na yung natin na ipon dito. So meron pa tayong harvestin ngayon. Yan, oh. Yan. At dito sa taas. Yan. Sa itlog ng pugo guys, ito may nakita kasi ako dito. Sobrang liit na itlog, no? So ito, marami to at hindi lang ngayon lang to nangyari, no? So yan, kung mapansin nyo, yan, merong malaki-laki. Pero hindi ito hindi ito compatible na ibenta. Kasi ganito kalaki yung yan, oh. Kung tingnan nyo yung sizes, medyo maliit. Medyo maliit to. So hindi ito ibibenta, lalo na ito. Yan. So isa sa mga rason guys, yung na-experience natin kaya ganito kaliit, no? Yung itlog nila. Ang kalimitan sa ganito is matanda na yung pugo o yung langgam mo. Pag ganito yung itlog niya, yung size. Kasi hindi na niya kayang mag-produce ng malaking yung normal size talaga na itlog, yung ganito. So ito yung mga normal size, no? Mga pangbenta. Hindi niya kayang mag-produce ng ganito. Kaya ito na yung napoproduce na. So yung nag-itlog nito is nasa I think mga 1 year na mahigit, no? Lagpas 1 year na. So pag meron kang ganito na experience guys at ganito sila kadami, yan, makikita nyo, hindi mo naman malaman kung sinong nag-itlog nito. Yung mga ganitong maliliit, hindi mo malalaman kung sino nag-itlog sa kanila. So since alam mo yung edad nila sa ganitong langgam, yan, kung mapansin nyo, wala nang balahibo sa dito sa likuran nila. Ang gagawin natin guys is ikakalin natin. So siseleksyonan natin to para makuha natin yung mga hindi na umiitlog at yung mga ganito na yung sizes yung itlog nila. So malalaman mo din yan guys kasi pag nag-selection tayo ng for culling, hinahawakan lang natin yung puwet ng pugo. At pag meron pang itlog na ganito yung sizes, malalaman mo kasi guys pag kinapa mo yung puwetan nila, ganito yung sizes. Yan. So ibig sabihin yan, may itlog pa yung pugo mo. Pero pag wala ka nang nakapa na itlog, no, sa puwetan ng ating pugo, maaaring sila ay hindi na umiitlog. So yun yung kunin natin para
for culling, no. Yun yung kal na hindi na makapakinabangan, na hindi na umiitlog. So ganun yung gagawin natin para medyo makatipid tayo sa feeds, no. Yan, no. Pag ganito guys, ganito kadami na sa ano to, mga 100 plus yung isang hilera na ganito, ganun. Nakaubos din to ng halos 2.5 kilo sa isang araw, o nasa ano ata to, nasa 3 kilos yan per day. So pag hindi mo nakuha yung ano, yung mga hindi na umiitlog, lugi ka na sa feeds, no. So dapat kunin mo yung mga hindi na umiitlog para hindi ka makakansi sa feeds. Kasi pag ganito guys, sinayaan mo lang na ganito yung itlog nila, at yung iba hindi naman talaga umiitlog, kasi dito ito lang yung itlog nila, ito lahat nasa 100 plus. Ganito yung itlog nila, ganito lang kadami, so lugi ka na. Yung isang tray na ganito nasa 100 pieces. So hindi nga nila na ano na buo lahat yung mga laman dito para maging 100. So lugi ka na. So ang gagawin natin yan, ikakal natin yan. Kukunin natin yung mga hindi na umiitlog para mas makatipid tayo sa feeds, at yung mga umiitlog pwede nating gawing pang ulam o sa may mga gusto, no. PM lang po kayo dito sa Bohol, no? Kung taga Bohol ka po, pwede ka pong bumili dito, no? Kung gusto mo ng cal meat, no, cal for meat, no? Gawing sumsuman pag kayo umiinom. Pwede yung gawing pulutan. Masarap yung karne ng pugo pag gawin yung pulutan. Sarap yan. Pwede din pang ulam. Kung gusto mo mag-try kumain ng pugo, masarap to. At matataba pa yung mga to, kasi yun nga, maganda pa yung kain nila. At binibigyan pa natin sila ng magandang pagkain o tamang pagkain, no. Unless kung sila ay mas seleksyonan natin, yun, hindi na natin masyadong paramihin, bigyan ng maraming pagkain. So pag medyo matagalan yun, sila ay papayat ng papayat, no. Kasi yun nga, pag binigyan pa natin ng tamang pagkain yun, lugi na naman tayo, kasi hindi na nga sila umiitlog, no. So yung bibigyan natin pagkain sa kanila is yung pang survive lang nila araw-araw. Kung may bibili o kung may pupunta dito, so maano sila, mauulam, no. Pero kung wala, yun, mamayat sila dito. Kaya sa mga gusto na mag-taste, no, sa karne ng pugo, masarap po ito. Masarap po ito yung pugo. Yan. Huwag lang sumobra, kasi may ano din to, may side effect pag sumobra ka ng pagkain ng itlog ng yung karne ng pugo. Yan. Good morning, good morning. So yun nga guys, yung may share natin ngayong umaga. So Wednesday po ngayon, December na. So advance Merry Christmas and Happy New Year. Good morning.